13%. Hindi pa naandar yung makina. Ba't kaya? Ayan, saka lang umandar. Guys, welcome ulit sa vlog namin. Meron lang update tungkol sa aming G31. First time nangyari na umabot siya sa 13% bago umandar yung engine. Kasi usually hanggang 14% lang siya, tapos andar na yung engine. Ngayon lang 13%, nakatakbo na ako, di pa umandar yung engine, siguro mga after 100 meters pa saka umandar yung engine. Nasa 13% na siya. First time namin na encounter to. Kala ko kasi nung bago to, yung threshold niya hanggang 14% lang, automatic na yung engine na andar, kahit nakaset ka sa smart battery saver. Kahit nakaset ka sa smart battery saver, pag umabot siya sa 14%, andar na siya makina. Ngayon 13%, hindi pa umandar. First time. Normal ba to or hindi ko alam. Sana normal lang to. Ngayon pinorse battery saver ko na para mag-charge siya, kasi parang hindi siya normal na nasa 13%. Actually dapat 20%. Hindi na siya bumaba sa 20% eh. Paminsan pag dinala ko to sa kasa, papabago ko tong threshold. 20% lang. Ayun lang guys. Ngayon siya 15%. Sina-charge ko muna kasi mahirap na. Tignan natin yung fuel efficiency niya. 9.7 kilowatts per 100 kilometer. Actually yan, variable, depende sa takbo mo. Kapag bumaba yung kilowatt hour mo, magkakaroon ka dun sa sa gas. Parang ginagamit mo rin yung gas. Oo, yung gasoline niya. Kaya magkakaroon siya ng 1.4. Last time nasa 13 yan kilowatts, tapos walang gas na gamit, 0. Ngayon kasi hindi namin na charge, kaya meron. Yan yung mileage na sasakyan ko is 1.826. January, February, March, April, 4 months siya guys. 1.8 pa lang. Pangpasok lang kasi itong sasakyan na to. Yan, 16% na. Sa mga T1 owner natin dyan, kung sino sa inyo naka-experience din ng umabot sa 13% bago siya umandar, paki-share naman ng experience nyo dyan, kung kaparehas din sa, pero first time nangyari na umabot sa 13% bago mag-charge yung engine. First time pa lang. Ngayon lang din namin to pinatagal na nasa 14% din namin nata-charge. Makikita mo yung charging power niya dito, 6 kilowatts. So yung engine mo mas mabilis mag-charge kumpara dun sa portable charger. Portable mo 1.8 lang, ito
6 kilowatts para siyang yung wall charger. So ito mga 3 hours. Siguro mga 2 hours abot na to ng 70%. Ayan. Ilang minutes pa lang. 5 minutes pa lang 16% na siya. Yung average consumption nagpabago na siya, 4.3 liter na per 100. Siguro paabutin lang natin ng mga 17 o kaya 18 bago natin itakbo. Lagi lang naman tong naka-eco mode. Ayan, 9.7. Nababago yan. Tingnan natin dito sa energy consumption. 9.7. Yung fuel niya is 1.4. Tapos ito yung sa battery, 9.7 kilowatts per hour. Kaso lang meron siyang 1.4 naman na gas. Recuperation pala niya is 6.7, pero yung actual charging power niya is 4.2. Tingnan natin pag may revolution natin. May revolution ba to? Wala. Nakapark naman tayo. Wala. So walang revolution yung yung engine, hindi siya konektado dun sa accelerator, so wala kang control dun sa engine kung gaano siya lakas kabilis yung revolution niya. Nakaset siya automatic, hindi mo kontrolado yung galaw ng makina. Yung accelerator is for battery lang talaga dun sa motor. So lumalabas yung engine is for charging lang talaga. Tapos pag kailangan niya ng more power, saka lang nagki-kick off yung engine. Hindi siya talaga nakadrive mismo sa gulong. Nakadrive siya doon sa battery. Hindi siya nakarekta doon sa gulong natin. Kumbaga yung motor lang yung nagda-drive nung sasakyan, not the engine, I think. Kasi wala siyang accelerator hindi siya nagbabago Tama ba ako? Or mali? Correct me if I'm wrong. Okay, yan 17 na. Pero yung charging niya bago sa mga nakatiwan dyan, ganyan din ba sa inyo? Hindi straight yung charging, nagpa-fluctuate for nasa 3 tapos papunta 5. Okay guys, update ko kayo kapag naulit-ulit yung babagsak sa 13%. Salamat sa panonood. Next time ulit. Bye bye.